Patuloy po ng usapin sa mga aksyon at programa ng NAPSI at mga departamento at sangay ng gobyerno laban sa kahirapan. Alamin po natin ang mga hakbang na ginagawa ng NAPSI para mapalawak ang partisipasyon ng nakatatanda sa mga inisyatiba ng gobyerno. Tututukan po natin ang convergence o yung pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at pamayanan. Dito pa rin sa National Anti-Poverty Commission Aksyon laban sa kahirapan. Makakakwentuhan po natin ngayon dito sa ating programa si Council Member Efren Manangan mula sa NAPSI Senior Citizen Sectoral Council upang talakayin po kung paano nakikipag-ugnayan ang Senior Citizen Sectoral Council sa gobyerno. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga, Ms. Dayan. Alright, sir. Mahalaga po ang isinusulong po ng National Anti-Poverty Commission at ganoon na rin po ng Sectoral Council ng ating pong mga senior citizen. Ano po yung paano po ba yung mga pamamaraan at mga programa pang pwede natin gawin para po sa ikabubuti po ng ating sektor ng mga nakatatanda, sir? Yeah, sa amin, sa NAPSI, mga ginagawa namin, kumukuha kami ng, siyempre, lalo na yung mga laylay ng mga senior citizens, no? Gumagawa kami ng mga kung ano ba yung ikabubuti sa kanila. Gumagawa kami ng mga memorandum of agreement o inaakit namin yan sa Kongreso kung kailangan, sa mga LGU, kung ano yung tulong na pwede nilang ibigay sa mga senior citizens. Talking about the tulong at assistance sa ating mga senior citizens, ano po ba yung mga pangunahing pangangailangan pa po ng ating pong mga nakatatanda? Naku, maganda yung tanong mo na yan, Ms. Dayan. Ang mga pangangailangan, siyempre, unang-una yung sa kalusugan, yung mga gamot, libre kasi karamihan sa mga senior citizen, di talaga namang ano na yan, maintenance medicine. So yun ang aming number one, yung healthcare, no? Para matugunan yung mga pangkalusugan ng aming mga senior citizens. At hindi mura ang Yes. mga gamot na ito para sa ating mga nakatatanda. With that, how can the different sectors help out para ito sa mga pangangailangan ng ating pong mga senior citizens, sir? Yes, lalo na, of course, makakatulong yung mga iba-ibang sektor, lalo na sa mga, unahin natin yung mga ahensya ng gobyerno, like yung sa PhilHealth. Opo. Yung PhilHealth kasi, andyan na yung mga libre namin, yung mga laboratory na sabi nga nila, mayroon para sa lahat. No? Yung mga gamot, yung DOH naman, nagbibigay naman ng, yung mga maintenance medicine, binibigyan na kami ng mga diskwento ngayon. Dapat, pati na yung, isasama na rin yata yung mga supplemental na health. So, yun yung mga ano namin. Ang pinaka-importante sa lahat yan, yung continuous at saka yung, kumbaga sa abot kaya na nalalapit, nandiyan na sa barangay, nandiyan na sa kasi ang mga senior, mahirapan na bumiyahe yan, mahirapan. Kumbaga sa so ang inaano namin nga, wino-workout namin sa NAPSI, bawat barangay sana magkaroon na ng mga, doon na dali sa mga komunidad. How about pension? Ano po ang panukala po ng inyong sektor? Naku, magandang tanong mo. Sa pension ngayon, isinalang uli namin kasi sa 28th Congress, yung Universal Social Pension. Kasi supposed to be, tapos na kami ngayon dyan Gawa na, kung naaprobahan lang nung nakaraan yung 19th Congress sa Senado, lahat na sana ng mga senior citizen ngayon na 60 years old din above, makakatanggap na ng sa yung unang-una 1,000 ang nilalakad namin pero parang aprobahan yung isinusog ng Kongreso hindi pa rin na-aprobahan nung nakaraang Senado kasi hindi naupuan. Ngayon naman isinalang uli yan sa 28th Congress. Salamat na lang kami kay Congresswoman Mila, siya yung chairperson at siya rin ang nagsusog niyan. Yung House Bill niya, yung Universal Social Pension. At yan ang prioridad namin ngayon. Ano po ang mga salient points o mga laman po nitong panukalang ito na makakabuti po sa ating pong mga nakatatanda, sir? Yes, well, of course, bukod sa lahat na ng mga senior citizens, regardless ng kanilang status sa buhay, mayaman, mahirap, magkakaroon na ng pensyon. Kaya universal Dati-dati kasi, indigent lang yan, Ms. Dayan. Yung, kumbaga, ang indigent, kung tutusin mo, kasi ako naging OSCAI ng Maynila, ang indigent, mahirap ka pa sa daganyan. Yun ang ibig sabihin ng indigent, prevalent, sickly, ganyan.
Yun lang ang binibigyan. Ilan lang yan. Sa ngayon nga, ang nabigyan nga lang actually, 4,000 lang, 12 million ng senior citizen. 4,000 lang yung nabibigyan dyan sa ngayon, ha? Yung indigent na yan. Pero kaya nga, pag natuloy itong universal pension, lahat na. Oho. Ano po yung halaga ng inyo pong pinapanukala dito sa pagdating sa pension sa mga nakatatanda? Sa ngayon, actually, nung nakaraan kasi sa 500 na sana para sumapat sa budget, ano? Pero ngayon, isusulong namin na at least yung 1,000, more or less, although maliit. Alam mo naman, Miss Yan, hindi naman siguro kakayanin sa maintenance lang. Mamamasahe pa yung senior citizen para lang, unang-una, para makuha yung social pension ka. Gagastos pa. Gagastos pa siya. Magta-tricycle pa siya. Sana ka 500. Excuse me. Baka naman kulangin pa yung sa pamasahe lang bago niya yung sa 500 bago niya makuha yung 500 na yan Lampas na sa 500 yung nagastos. Sa tricycle lang. Okay. Sa ibang usapin naman, yung ating ilang mga naman nakakatanda, yung mga senior citizens, may mga ilan naman, ang gusto rin naman nila ay, kumbaga, makapagtrabaho pa. Kasi kung kaya naman nila, why not, So, they also want some opportunities for them to earn. Ano po yung mga papwede namang mga programa para po sa mga senior citizens kung gusto po pa nilang magtrabaho pa? Kung kaya pa naman, hindi ba? Magandang tanong yan. Actually, sa totoo lang, di ba, magre-retire ka 60, 65, di ba? Malakas ka pa noon. So yung mga, ang pino-workout nyo, nilalakad namin at gusto namin gawa ng memorandum sa civil service, mabigyan po uli sila ng pagkakataon, lalo yung mga professional, mga engineer, mga doktor, teacher, yan. So po pwede silang magkaroon pa ng pagkakataon after retirement. Kasi siyempre, alam mo naman, pag nag-retire ka, tapos na. Although meron ka pa rin mga, siyempre, may pension ka, kaya lang, pwede pa silang tumulong, supposed to be. No? So yun isang nilalakad namin. At ngayon naman, sa mga, hindi naman na masyadong ginawa namin yung mga livelihood program, like, makikita mo naman yan sa mga McDonald's, sa mga, may mga greeter, mga senior citizen yan. So, nabibigyan pa sila ng pagkakataon na maghanap buhay. So, alright. Sir, pag-usapan naman natin itong convergence, Ano yung mga ahensya ng gobyerno and siguro even other sector na maaring magtulong-tulungan para pa sa ikabubuti ng sektor ng ating mga nakatatanda? Ayun. Convergence, alam mo, pag sinabi mo, yung pinagsama-sama mo sila, Pag nagsama-sama yung mga ahensya, like mga DOH, DSWD, Department of Transportation, DOLE, Pag pinagsama-sama mo sila, mas mabilis yung aksyon. At saka, unang-una, yung gastos para hindi sila mag-overlap, so makikita mo rin kung anong sapat na tulong na ibibigay ng bawat isa. Apa. Kasi yung bawat isa niyan, may kanya-kanyang advokasya, may kanya-kanyang mandato. So doon yun, papasok doon yung mga pangangailangan ng mga senior citizen sa mga mandato nila. Alright, isa sa mga nabanggit nyo kanina, Sir, yung tungkol sa healthcare. At ito talaga ang kinakaharap naman talaga ng ating mga nakatatanda kasi hindi mo talaga maiwasan kapag ka nagkakaroon ng edad. Nanariyan niya yung mga sakit. Ano po yung mga particular na mga interventions or programs na pwedeng gawin ng mga ahensya concerning health, para po hindi naman magiging sakit sa ulo ng ating pong mga nakatatanda, even their families, kapag ka nagkaroon po ng sakit yung ating pong mga nakatatanda or seniors? Maganda rin tanong yan para sa ating mga nakatatanda. Yun ang ginagawa dyan. Like for example, yun na lang, pagbibigay na lang ng bawat sa PhilHealth, yung libreng lab, pag nagpa-examine sila, yung laboratory, kung malibre na yan, malaking bagay. Yung pagbibigay ng maintenance medicine. Sa ngayon, sa Maynila, lahat ng, actually, even in Makati and other, yan ang tulong ng LGU sa mga health centers nila, meron ng libreng padoktor na, libre pa yung pagbibigay ng gamot. Monthly yan. Ang bawat isa dyan, kagaya ko, yung na-experience namin sa Maynila, may booklet na sila, para nandoon na nagpakonsulta sila ng ganyan at pwede na silang bumalik doon at ibibigay yung mga gamot na kailangan nila
At andun din yung libreng doktor na tumitingin sa kanila. Ayun. So malaki ang papel ng mga LGU, ano? Oh, yes, para sila yes. ay magkaroon nitong mga programa na nakatutok sa ating mga senior citizens. So Yes, those are some of the best practices that Tama. can be emulated by other local government units. Siguro, mensahe nyo na lamang po sa ating pong mga kasama po sa sektor ng senior citizens, sir. At saka gano'n na rin po sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno na makatutulong po para sa inyo. Yes. Ang magandang maano lang namin, muli, lalo sa mga sektor, actually nagsasama-sama kami mga organisasyon din, no? At humihingi kami ng, nakikiusap kami sa mga ahensya muli na huwag kaming pagkaitan. At andyan, bukas palad sila na tumulong para sa mga senior citizen. Na bawat isa ka, DSWD, yung NCSC, nandyan din sa mga pulisiya, no? Yung OSCA naman sa pagbibigay ng ID, pagtingin sa mga benepisyo, kung tinutupad. So, yun, kung matuloy lang yan at matupad yan, ang mga senior citizen naman ay siyempre magiging maginhawa. Lalo na sa pang-araw-araw nila na matanggap man lang yung mga kailangan nila. Sa pang-araw-araw. Lagi ko nga rin sinasabi, lahat tayo ay tatanda. Yes, yes. Kaya dapat talagang yung mga programa ay paghandaan para sa ating mga senior citizen at bigyang prioridad. At wala naman tayo kung naranasan tayo ngayon kung hindi dahil doon sa mga nag-nurture din sa atin ng mga senior citizens na ngayon. Sir Efren, thank you very much sa inyo pong oras dito po sa Aksyon Laban sa Kahirapan. Sa pagbabahagi po ng inyo pong mga programa, ng inyo pong sektora para rin po sa ikabubuti ng ating pong mga nakatatanda. Nakapanayin po natin Council Member Efren Manangan mula po sa NAPSI Senior Citizen Sectoral Council. At ito, Sir Efren, samahan niyo ako at sabay-sabay tayong umaksyon laban sa kahirapan.